Okay, so this is our special episode 3454, 3455, and 3456. Tignan natin ngayon, nandito na tayo dito sa bahay. Makakaano na ako ng mga cards ko. Ito yung gamitin natin. Tanungin natin, ano ba yung mga ugali, circumstances na meron at naging factors na magkaroon tayo ng kawalan ng kalayaan, kawalan ng abundance, at hindi tayo napunta sa tamang journey ng rebirth natin. Bagkus na traffic po ang lahat ng blessings, lahat ng plano, lahat po. Okay? So, dito kuha tayo. 3 uli. Una, disturbance. Pangalawa, pride. And pangatlo, relaxation. Kakasabi ko lang, di ba? Kasi alam mo, sa sistema ng tao, dapat kasi kapag may problema ka man o wala, nakafocus ka sa sarili mong buhay. Huwag kang mag-focus sa buhay ng ibang tao. Di ba? Literal yan. And then kasi, kapag ikaw, yung tipo ng tao na parang inaakupa mo lahat ng problema sa paligid mo, hindi ka makafocus, andi dito yung pagkakaroon mo ng yung pagiging pagkairita mo sa lahat ng bagay, pagkainis mo, pagkabagot mo. Ito yung panahon na lahat ng negative nasa utak mo, nasa puso mo. Kaya yung mangyayari dyan, lahat ng kinukuha mong affirmations sa universe are negative. And then, maliban pa dyan, kung ikaw yung tipo ng tao na alam mong ikaw may pagkukulang, ikaw yung may pagkakamali, ikaw yung hindi hindi mo matanggap, and then ma-pride ka pa, di ba? Ang ego mo masyadong mataas na kung tutuusin, kailangan mong intindihin ang sitwasyon. Kasi merong mga tao na kahit alam nilang sila yung may pagkakamali at may pagkukulang, hindi sila marunong magpakumbaba, hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali, pagkukulang, at kawalan. Kasi may mga taong irresponsable, may mga taong pabaya, may mga taong abusado, at may mga taong happy-go-lucky lang. May mga ganon. And then, kakasabi ko kanina sa daily episode regarding the breadwinner and then other people na sa buhay natin. Ito yon, di ba? Makukuha mo lang yung rebirth sa daily episode kapag may relaxation ka. So, ibig sabihin, hindi ka makakapag-relax kung wala kang focus. At yung pagkakaroon ng relaxation is to acquire peace of mind. Tapos, huwag mo nang gawing komplikado ang isang sitwasyon na alam mo namang may solusyon. Yun nga lang, hindi pa panahon para makamtan mo ang solusyon. Kasi, you have to put it this way, May mga tao na itinadhana, pero nagkakahiwalay sila dahil hindi pa yan tamang panahon na maging forever kayo. May mga tao din na may negosyo ngayon, biglang nawala. Kasi may mga panahon at may mga pagkakataon na kailangan mo ding matuto. Dahil dito sa gitnang baraha, pride. Minsan kasi, masyado kang matigas na akala mo hindi ka na lalambot, hindi ka na kakapusin. 'Di ba? Ngayon, hindi mo rin matatanggap or hindi ka rin magkakaroon ng peace of mind kung hindi mo tanggap ang sarili mong pagkukulang, pagkakamali, at wala ka ring willingness para baguhin ang ugaling ito. Kasi never kang magkakaroon ng rebirth sa buhay mo, never kang magkakaroon ng bagong chapter kung hindi mo kayang isara at baguhin ang nakaraan. So, nasa sayo, wala sa tao sa paligid mo, wala sa mahal mo, wala sa ibang mundo or sa ibang bansa. Maliban na lang, uulitin ko, kung ang kahirapan
ang kawalan ng healthy na pangangatawan at yung pagka-bankrupt mo sa negosyo, pagkatalo sa politika, pagkatalo sa kung ano paman, ay kagagawan din ng kapwa-tao. At yun nga dinadaan nga sa ritual. So kung gusto mong malaman na kung ano ba ang pinanggalingan ng kamalasan sa buhay mo, sa pag-ibig mo, sa negosyo, pag-aaral, etc., magpa-reading ka kasi kakaumpisa pa lang naman ng Hunyo. Ang mahalaga doon, alam mo kung ano yung mangyayari sa susunod na mga buwan. Kesa naman, makikipaglaban ka na hindi mo alam kung anong sandata ang dadalhin mo para manalo ka sa dulo. 'Di ba? So, iisa doon, para malaman mo, gumawa ka ng aksyon, magpa-reading ka, magpa-cleansing ka, magpa-ritual ka, ganun lang yon. Kasi, pag nagpa-ritual ka, halimbawa, makikita doon saan galing yung problema, sino nagbigay sa'yo ng problema, sino may pagkukulang, sino may pagkakamali. Sa reading naman, makikita, ililay down niya kung ano ang meron. At kung makikita din sa baraha na ikaw ang dahilan at ikaw din ang salot sa sarili mong buhay, din sasabihin ko din sa'yo, pero wag kang magalit. Kasi minsan, may mga tao na kapag pinupuna mo ang mga pagkukulang at pagkakamali nila, imbes na pasalamatan ka, aawayin ka pa, no? Hindi lahat ng tao pareho ng pamamaraan kung paano hawakan ng isang problema. Pero, ang pinakamaganda doon, habang naghahanap ka ng solusyon sa problema mo, ingatan mo kalusugan mo, dahil paano mo pa makukuha at makakamta ng isang solusyon kung wala ka na sa mundong ibabaw. Dahil nagkaroon ng heart attack sa problema na alam mo naman hindi pa panahon para magkaroon ng isang solusyon. Ganon lahat yon, panahon. Kaya nga may kanya-kanya tayong birth date, may kanya-kanya tayong oras kung kailan tayo ipinanganak. Dahil kanya-kanya tayo ng journey at hindi natin pwedeng isabit yung journey natin or iasa sa ibang tao. Dapat kanya-kanya. Okay? So, proceed tayo sa English episode and then we go with the dark and light and the real talk 101. Again, sa gustong magpa-reading at magpa-ritual, message lang po kayo at mag-proceed tayo. Okay? So, good afternoon each and everyone. At maraming salamat nga po pala doon ulit sa mga sponsors na kung mapapansin niyo may binabanggit akong mga products dyan. And then, doon naman sa nag-donate naman sa Piso Caravan, maraming salamat din po. At sa gusto pang mag-donate for Mother's Day, message lang po kayo. At, ayun, speaking of Mother's Day nga pala, pahabol. So, kung gusto nyong pahulaan, no? Kung hanggang kailan at kung anong maganda na pwede nyo irigalo sa mga magulang nyo or sa mama ninyo, gawin nyo. Pero kasi minsan, hindi pera, hindi bagay. Minsan, ang hinihiling ng isang ina ay panahon ng anak makasama siya. Okay? So, good afternoon. Proceed tayo sa English episode.